Sa pambungad na eksena ay ipakikilala tayo sa dalawang magkapatid, ang retiradong sundalo na si Joe at si Danny na naglilingkod pa rin sa militar. Kasalukuyan silang naghahanap ng mga hayop sa disyerto, at sa gitna nito ay pinag-uusapan nila ang kanilang ikatlong kapatid na si Roy. Nais ni Danny na sumama rin siya sa kanila ngunit iba ang nasa isip ni Joe, naniniwala siyang hindi na magbabago ito dahil madalas itong nakukulong. Napag-alaman na mas pinili ni Roy ang MMA kaysa sa kanyang karera sa militar, ngunit napinsala siya sa isang laban kaya nagmaneho na lang ito ng isang truck. Pagkatapos, ang eksena ay pinutol kay Roy na dumating sa isang lokasyon ng labanan. Hindi niya kayang bitawan ang kanyang pangarap sa mixed martial art kaya nakikipaglaban pa rin siya sa mga underground tournament. Sa kasalukuyan ay huli na si Roy sa laban, ngunit sa kabila nito ay naglalaan pa rin siya ng ilang sandali upang makipag-ugnayan sa kanyang kasintahan na si Lisa, na ipinapakita ang kanyang pagiging hindi seryoso sa buhay na kabaligtaran ng kanyang mga kapatid. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula ang laban at bilang isang dating MMA fighter, mas malakas si Roy sa kanyang kalaban at pinatumba ito. Pagkatapos ay mayabang siyang lumapit kay Lisa para sa isang halik ng tagumpay. Sa kasamaang palad, ang pagkaabala na ito ay nagpahintulot sa kalaban na makabawi at makapagbigay ng malalakas na suntok kay Roy, na nagpabaliktad sa sitwasyon. Ang pagkatalo ay nagdulot ng malaking pagkalugi ng isang kliyente na nagngangalang Julian, kung saan lumalaban si Roy para dito. Napag-alaman natin na 4 na taon nang lumalaban si Roy para sa kliyenteng ito at kumita na ito ng malaking pera dahil sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Julian na isa ring walang awa na pinuno ng mafia, na ang kanyang kamakailang mga paglaban ay hindi na nagiging maganda ang resulta. Iniisip niya na nawawala siya sa pokus dahil sa kanyang kasintahan at bilang resulta ay pinatay ni Julian si Lisa sa kanyang harapan. Nang maglaon ng gabing yun, dinala ni Julian si Roy sa isa sa kanyang mga bodega kung saan nag-iimbak siya ng napakaraming mga pambihirang diamante pagkatapos makuha ang mga ito mula sa mga minahan. Inatasan ni Julian si Roy ng trabaho para ligtas na may hatid ang mga brilyante mula sa Vegas patungong Baja, na nag-aalok ng malaking halaga na $1,000,000 bilang kabayaran kung siya ay magtatagumpay. Nagulat si Roy sa alok at nagtataka kung bakit siya ang pinili ni Julian kumpara sa kanyang mga armadong tauhan. Bilang tugon ay nagbigay si Julian ng 3 dahilan. Una, siya ay isang profesional na driver ng truck na may mahusay na record sa pagmamaneho. Pangalawa, si Roy ay may 2 kapatid na lalaki sa militar na maaaring maging isang dagdag puntos para sa kanya. At pangatlo, siya ay may utang sa kanya. Higit pa rito ay nagbanta si Julian na kapag tumanggi si Roy ay papatayin niya ang kanyang mga kapatid, pati na ang asawa at mga anak na babae ni Joe. Dahil walang ibang pagpipilian ay nag-aalangan si Roy na tinawagan si Joe, ngunit hindi ito sinagot ng kanyang kapatid dahil masama pa rin ang loob nito sa kanya. Kinabukasan, nagpahinga si Danny sa kanyang trabaho at bumisita sa tirahan ni Joe. Pagdating doon ay nadatnan niya ang kanyang kapatid na nagtatrabaho sa bukid at nag-aalaga ng mga hayop. Nang banggitin ni Danny si Roy ay sinabi sa kanya ni Joe na tinawagan siya nito noong nakaraang gabi ngunit hindi niya ito sinagot. Tinanong ni Danny ang dahilan, kung saan nagpahayag si Joe na nadidismaya siya sa kanya. Binanggit ni Joe ang isang detalye kung saan nakikipag-ugnayan lang si Roy kapag may kailangan siya sa kanila, at inakala na pareho ang motibo nito sa pagkakataon na ito. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang dumating si Roy. Gayunpaman, sa halip na mag-alok ng mainit na pagtanggap ay trinato siya ni Joe ng hindi maganda na naging sanhi upang magsisi si Roy sa kanyang pagbisita. Nang malapit na siyang umalis ay hinabol siya ni Danny para kausapin, pagkatapos ay inimbitahan siya ni Roy sa isang mahabang biyahe patungong Baja. Sumang-ayon si Danny na isinasaalang-alang na maaari silang gumugol ng ilang oras na magkasama pagkatapos ng nangyaring hindi maganda. Sa susunod na eksena ay nagsimula ang paglalakbay ng dalawang magkapatid sa kalsada, at matapos ang isang mahaba at nakakapagod na biyahe ay huminto si Roy sa isang underground fighting arena na pinamamahalaan ng kanyang kaibigan. Doon ay nanood sila ng matinding labanan ng dalawang manlalaban na nagngangalang Big Duke at Barney Boy. Dahil sa kanyang pambihirang lakas, mabilis na nakuha ni Big Duke ang tagumpay laban kay Barney. Kasunod nito ay tinanong ng host kung mayroong sino man sa madla na may lakas ng loob na lumaban kay Big Duke, kaya humakbang si Roy na binaliwala ang payo ng kanyang kapatid. Naganap ang laban at kalaunan ay natalo ni Roy ang kalaban gamit ang chokehold technique ni Khabib. Kinaumagahan ay nagpatuloy ang magkapatid sa kanilang paglalakbay sakay ng truck, at makalipas ang ilang oras ay nakarating sila sa bodega ng brilyante kung saan nakatakda nilang kunin ang container na puno ng brilyante.
Sa lokasyon ay nakilala nila ang pinagkakatiwalaan ni Julian na nagngangalang Polly, na nagpakita sa kanila ng mga container. Paliwanag pa ng lalaki, matalino na itinago ang mga brilyante sa loob ng mga bote ng inumin upang hindi ito madaling mahanap ng mga pulis. Pagkatapos nito ay ikinarga nila ang container na nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar sa truck at umalis patungong Baha. Habang nagmamaneho sila ay napansin ni Roy na paubos na ang kanilang gasolina kaya huminto sila sa kalapit na gasolinahan. Sa gitna ng proseso ay pumasok din sila sa katabing tindahan para bumili ng pagkain at inumin. Pagkalipas ng ilang minuto ay isang grupo ng mga nakamaskara na armadong mga lalaki ang lumitaw sa labas ng tindahan at sinimulan ang pagnanakaw sa truck ni Roy. Ang isa sa mga miyembro ng gang ay sinubukan na paandarin ang truck ng walang susi, habang ang iba ay nagpaputok ng baril na kalunos-lunos na pumatay sa may-ari ng tindahan. Pagkatapos ay tumakas ang mga magnanakaw gamit ang ninakaw na truck. Sa pagtatangka na mapatigil ang mga magnanakaw, pinaputukan sila ni Roy, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagbunga. Hindi maintindihan ni Danny kung ano ang nangyayari at kung sino sila. Gayunpaman, walang oras si Roy upang magpaliwanag kaya hiniling niya sa kanyang kapatid na sumakay sa kotse ng may-ari ng tindahan bago hinabol ang mga magnanakaw. Hindi nagtagal ay naabutan nila ang mga magnanakaw, ngunit nang magpaputok ang mga ito ay napilitan na huminto ang magkapatid sa paghabol. Sa puntong ito, ang galit na si Danny ay pinilit siyang magpaliwanag kung ano ang nangyayari at gusto rin niyang malaman kung ano ang nasa loob ng container. Dahil walang pagpipilian, sa huli ay ibinunyag ni Roy na ang truck ay naglalaman ng mga diamante na nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar na pag-aari ng isang walang awa na mafia. Hindi nagtagal ay nabalitaan ni Julian ang nangyaring pagnanakaw na labis niyang ikinagalit, at nagsimula siyang maghinala na nilinlang siya ni Roy at tumakas kasama ang mga diamante. Nang gabing yun, ang mga opisyal ng pulisya, sa pangunguna ni Detective David Johnson, ay dumating sa pinangyarihan ng krimen at sinimulan ang kanilang investigasyon. Nakita nila ang truck ni Roy na inabandona sa gitna ng kalsada, ngunit walang nakuhang mahalagang impormasyon. Kinaumagahan ay bumalik ang mga nakamaskarang mga gangster sa parehong bodega ng diamante. Sila pala ay walang iba kundi ang mga tauhan ni Polly at sinadya niya ang mga ito para sa pagnanakaw. Ito ang kanyang matalino na plano upang nakawin ang mga diamante mula kay Julian. Sa ibang lugar ay naglalakad sina Roy at Danny sa disyerto, napilitan silang maglakad pabalik sa bayan dahil nasira ang sasakyan na kanilang ninakaw dahil sa maraming putok ng baril. Habang naglalakad sila ay sinabi ni Danny na tama ang kanilang nakatatandang kapatid sa pagsasabi na puno ng problema ang buhay ni Roy. Nagsisisi siyang sinamahan niya ito sa paglalakbay na ito at nangakong hindi na siya sasama sa iba pang paglalakbay sa hinaharap. Sa sumunod na eksena ay makikita natin si Joe na umuwi na mula sa pamilihan, at natuklasan na ang kanyang bahay ay ganap na magulo. Nagmamadali siyang pumasok sa loob, galit na hinahanap ang kanyang asawa at mga anak na babae ngunit wala sila kahit saan. Lumilitaw na dinukot sila ni Julian bilang resulta sa mga aksyon ni Roy. Pagkatapos ng mahabang paglalakad ay narating ni Roy at Danny ang isang lokasyon kung saan nakakuha sila ng signal ng telepono. Nakita ni Danny ang ilang mga hindi nasagot na tawag mula sa kanyang kapatid kaya tinawagan niya ito pabalik. Sa sandaling sagutin ito ni Joe ay ipinaalam niya ang tungkol sa nangyaring pagdukot, na mukhang walang alam sa mga nangyayari. Bilang tugon ay nagsalita si Roy, sinabi niyang alam niya kung sino ang gumawa nito. Galit na galit si Joe nang marinig ang boses niya, at nagbanta pa siyang papatayin si Roy kapag may nangyari sa kanyang pamilya. Kasunod nito ay tinawagan ni Roy si Julian at inilagay ang tawag sa speaker bago ito kausapin. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa insidente ng pagnanakaw at tiniyak na ibabalik niya ang mga brilyante. Binigyan siya ni Julian ng 48 oras para mahanap ang mga diamante, kung hindi ay papatayin niya ang asawa at mga anak na babae ni Joe. Nang marinig ito ay labis na nadismaya sina Danny at Joe dahil itinaya niya ang buhay ng pamilya alang-alang sa kanyang ilegal na negosyo. Gayunpaman, wala silang panahon na mag-away dahil may mas malaking bagay na nakataya ngayon. Kaya naman nagpasya ang tatlong magkakapatid na magtulungan at iligtas ang kanilang pamilya. Habang hinihintay ni Danny at Roy si Joe na dumating sa kanilang lokasyon, ang dalawa ay nakita ni Detective Johnson at ng kanyang kasamahan mula sa isang mataas na lugar. Sa kabila nito ay pinili nilang huwag munang kausapin ang magkapatid dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya. Sa halip ay nagpasya ang mga detective na suriin ng mabuti ang kanilang mga aktibidad. Samantala, pumunta si Joe sa isang lihim na bunker sa ilalim ng lupa kung saan siya nagtatago ng maraming armas.
Kumuha siya ng ilang rifle at bala bago tumungo sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, nakita na niya ang kanyang mga kapatid at ang una niyang ginawa ng makababa sa sasakyan ay sinuntok si Roy sa mukha. Kasunod nito ay tumungo ang tatlo sa mansyon ni Julian, ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay nakabuntot sa kanila ang dalawang detective. Dumating sila sa mansyon kinaumagahan, at si Joe na dating sundalo ay pinangunahan ng kanyang mga kapatid papunta sa loob. Ginamit nila ang kanilang mga taktika sa militar upang mapatumba isa-isa ang lahat ng mga bantay sa labas ng mansyon. Pagkatapos ay pumasok sina Joe at Roy sa mansyon, habang si Danny ay pumwesto sa likod ng isang sniper upang protektahan ang kanyang mga kapatid mula sa labas. Sa gitna nito ay dumating din si Polly at diretsyong naglakad papunta sa loob ng kwarto ni Julian kung saan nag-e-enjoy ang mafia leader sa isang pribadong oras kasama ang dalawang babae. Galit na kinausap ni Julian si Polly dahil sa pag-abala sa kanyang personal na oras, ngunit tila naroon ang huli para sa ibang dahilan. Gamit ang isang masamang ngiti, binaril niya ang dalawang babae bago inamin na siya ang nagnakaw ng mga diamante. Iginiit pa ni Polly na ang negosyong ito ay pag-aari talaga ng kanyang pamilya at si Julian ay ampun lamang ng kanyang tiyuhin. Kaya dumating siya upang bawiin ang negosyo mula sa kanya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng putok ng baril sa labas, na agad sinamantala ni Julian ang kaguluhang ito at pinatumba si Polly. Makalipas ang ilang segundo ay pumasok sina Joe at Roy sa silid at tinutukan ng baril si Julian gayunpaman, hindi agad siya mapatay ng magkapatid dahil hindi pa rin nila alam ang kinaroroonan ng kanilang pamilya. Nagbigay ito kay Julian ng sapat na oras para patumbahin si Joe. Pagkatapos ay hinarap niya si Roy ngunit biglang bumangon si Polly at kumuha ng isang baril sa kaparehong binaril sina Joe at Julian. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilagay si Roy sa sasakyan upang dalhin sa kanyang kampo, namatay agad si Julian ngunit nakaligtas si Joe dahil sa kanyang bulletproof vest. Di nagtagal, si Danny na nawalan ng ugnayan sa kanyang mga kapatid ay nagmamadaling pumasok sa mansyon, ngunit si Roy ay nadukot na sa oras na iyon. Magkasama na tinunto ng magkapatid ang lokasyon ng telepono ni Roy at tumungo doon upang iligtas siya. Sa daan ay nakipag-ugnayan si Danny sa kanyang kabatch na si Jimmy, na hinihiling sa kanya na samahan sila at bigyan ng mga kinakailangang armas. Sa kampo, si Roy ay napapaligiran ng mga armado na mga bantay ni Polly, at sa lugar na iyon ay doon din itinatago ang asawa at mga anak ni Joe. Sa oras na iyon ay gumawa si Polly ng isang malupit na pagsubok, dapat labanan ni Roy ang isa sa pinakamalakas niyang gwardya na nangangako na papalayain ang pamilya ni Roy kung siya ang mananalo. Nang tinanggap niya ang hamon, pumasok siya sa arena upang labanan ang malaking tauhan ni Polly. Gayunpaman, pagod na siya dahil sa kanyang pinagdaanan simula noong una kaya dahil dito ay nahihirapan siyang makipagsabayan sa lakas ng kanyang kalaban. Sa kabilang banda, narating nina Joe, Danny, at Jimmy ang hangganan ng base ni Polly. Pamwesto si Jimmy sa malayo at isa-isang pinabagsak ang mga bantay. Samantala, nagpatuloy sina Joe at Danny at pinagbabaril ang mga gwardya sa kanilang daan. Sa parehong oras, inipon ni Roy ang lahat ng kanyang natitirang lakas, at sa huli ay napatay ang kanyang kalaban gamit ang isang MMA na taktika. Sa puntong ito ay narinig din ni Polly ang putok ng baril sa labas, kaya nagpa siya siyang tumakas. Gayunpaman, ang kanyang pagsisikap ay napunta sa wala dahil nakita din siya ng magkapatid sa kalaunan. Si Joe ay nasa bingit na ng pagbaril sa kanya, ngunit ang mga detective, kasama ang puwersa ng pulisya ay dumating sa tamang oras at pinipigilan si Joe sa paggawa ng isang labag sa batas na aksyon. Natapos ang kaguluhan ng ang asawa at mga anak ni Joe ay pinalaya mula sa pagkabihag. Pagkatapos ay ipinaabot ni Detective Johnson ang kanyang pasasalamat sa tatlong magkakapatid sa pagtulong sa kanila sa pagdakip sa mga miyembro ng mafia, na matagal nang tinutugis ng FBI. Sa huling eksena ay muling nagsama-sama ang tatlong magkakapatid, inayos ang kanilang mga di pagkakasundo at tinapos ang mga problema sa pagitan ng kanilang relasyon. Sa wakas ay tinalikuran na ni Roy ang underground fighting at sa halip ay nagsimulang tumulong kay Joe sa kanyang bukid. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!